wind up and cease the operations of POGOs by the end of the year. Malinaw pa sa sikat ng araw, POGOs are banned. IGL man ang tawag o POGO, iisang animal lang yan. At pareho nilang kailanganing lisanin ng ating bansa. Huwag po tayong magpaloko sa mga galit sa pagbabago. Those who wish to steal the thunder from this important announcement. I also want to ask our government agencies, what is the plan for the phase-out? I'm aware that the Bureau of Immigration has given foreign POGO workers 60 days within which to leave the Philippines. Paano natin matitiyak na yung nakapasok na masasamang loob, hindi sila maa-absorb lang sa mga iba't ibang illegal na gawain dito? Nararamdaman ngayon ni Senator Risa Hontiveros ang matinding tuwa matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa nitong Miyerkules. Ayon kay Hontiveros, isa itong malaking tagumpay para sa mga Pilipino, lalo na matapos ang ilang taong investigasyon tungkol sa mga ilegal na gawain at pang-aabusong kaugnay ng mga POGO. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, pinangunahan ni Hontiveros ang masusing pagsisiyasat sa isyu. Ibinahagi niya ang kanyang pasasalamat sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga whistleblower na tumulong sa paglalantad ng katotohanan. Taos-pusong pasasalamat sa mga ahensya ng pamahalaan at sa mga whistleblower na naging katuwang natin sa masusing pag-imbestiga sa mga POGO, ani Hontiveros. Pinuri rin niya si Senator Win Gatchalian, na tinawag niyang kapwa POGO buster, sa kanyang aktibong papel sa pagsusulong ng panukalang batas. Para kay Hontiveros, ang pagpapatigil sa POGOs ay hindi lamang tagumpay ng Senado kundi ng sambayanang Pilipino. Naniniwala siyang mas magiging ligtas, maayos, at marangal ang bansa sa pagtigil ng mga operasyon na nagdulot ng korupsyon, krimen, at pang-aabuso sa mga manggagawa.